The good news is they will accept 10,000 complete applications. So imagine, 10,000 yung magiging PR. Napakaswerte talaga. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our YouTube channel. You are still watching Joy in Alberta. And for today's video, papanoorin natin na kumain si Kiko. Ewan ko ba, dinner ba natin to? Merienda? Alanganin, hindi ko alam kung ano to. Pero ayan na nga guys. Meron tayong pag-uusapan today na about sa immigration. I promised myself, nag-promise kami sa sarili namin dati guys na hindi kami magfo-focus sa immigration stuffs kasi nga mahirap siyang panindigan dahil hindi na yun yung pinagdadaanan namin after namin makalagpas dun sa mga pinagdaanan namin. So, in the beginning, when we arrived here in Canada back in 2019, very timely for us at talagang tutok na tutok kami sa pag-aaral ng immigration process because we are in that journey ourselves. So, pinag-aaralan namin paano kami makakuha ng work permit, paano kami makakuha ng PR, paano kami masi-citizen. So, it kind of makes sense during that time. The problem is, after that, life continues and tapos na ang immigration sa part ng buhay namin and it's just really hard na panindigan nga yung theme na yon. So, sabi ko nga, nagsabi kami sa sarili namin na we'll try our best not to go through that route kasi mahirap na katulad nung dati naming channel na hindi na masyadong active, nahirapan talaga kami na ibahin yung niche. So anyway, ngayon, may share kami sa inyo because this still applies to us. And alam namin na marami sa ating mga nandito sa Canada na immigrant, there's always gonna be a part of us who wants to reunite with our family, especially our parents and grandparents. So yesterday, March 7, meron ngang news na lumabas about sa 2025 Parents and Grandparents Program. Nung last na nag-open ng program na ito guys, tandang-tanda ko siya, it was back in 2019 or 2020. And 2019 or early 2020. But I know for sure na hindi pa kami nakapag-file ng tax noon. So, I think it's probably before March of 2020. Kasi dumating kami dito October 2019. So, wala pa kaming na-file na tax. Ang tanda ko dito guys, nung inaral ko siya at that time, kailangan meron na kaming 2 years ba? 3 years na parang tax na filed. So, nawalan ako ng pag-asa noon and I didn't really even consider submitting because of that. Since then, hindi na nag-open yung parents, grandparents. There's always draws that are happening. So, ibig sabihin, yung mga nag-submit back in 2019, dinodraw pa rin doon yung mga ini-invite for the parents and grandparents. So, nakakasad guys kasi hindi tayo nabibigyan ng chance but at the same time, understandable naman kasi yung mga nakapag-submit back in 2019, sila din talaga yung nag-intay for a while para mag-open yung program. So, I guess, wala tayong choice kundi talagang mag-intay ng further announcements if mag-decide sila at all na mag-open ulit. Pero based on this news or notice na lumabas na update ay mukhang ganun ulit yung gagawin nila. So, mag-open ulit sila, magdodraw ulit sila galing dun sa mga nag-submit sa pool nung 2020. So, yun yung intindi ko. The good news is they will accept 10,000 complete applications. So, imagine, 10,000 yung magiging PR na mga parents and grandparents. So, napakaswerte talaga. It's all around, across the board na yon. So, hindi lang Pilipino, lahat ng lahi na may parents and grandparents na in-apply nila back in 2020, may chance. Ayan. So, kung kayo po ay nag-apply back in 2020, watch nyo lang po yung inyong email. Kasi meron akong kakilala sa PEI na napunta sa spam and na-expire. So, make sure na lagi nyong chine-check yung inyong spam folder. Ano ba? Ibang term doon? Spam ba? Junk? Hindi ko sure. Basta yun. Check nyo lagi yung mga inbox nyo guys. Lalo na yung mga nag-submit, of course. Pinasa ko din kung ano ba ang alternative. So, it seems like Super Visa is still the way to go para dun sa mga gustong mag-bring ng kanilang mga parents dito. So, yung parents ko guys, meron na silang tourist visa. Bumalik na sila dito twice, 6 months and 8 months.
Yung sa 8 months nila guys, ay tinry ko silang i-apply ng extension for their tourist kasi more than 6 months. And then, nung nag-reply sila sa akin asking for medical, ang nangyari noon, pauwi na sila. Meron na silang ticket. So, ang ginawa ko ay tumawag ako or kinontak ko yung MP ng PEI at that time. So, si Sean Casey. Nag-asa ko sa kanila kung baka pwedeng magawa ng paraan na hindi na pa-medical. Kasi, ang mahal ng medical guys, parang nasa 600 plus per head. Dalawa sila. So, 1, 2. Nung na-receive ko yun, pauwi na. As in, siguro wala nang 10 days. Sabi ko, ito na yung plane ticket nila. Meron na sila pauwi. Sabi ko, it doesn't make sense for them to go through or to pay like 1,200 just for the next 10 days, parang ganun. So, yun, nakakatuwa naman kasi natulungan ako ng MP actually si ano yun anong pangalan ng contact natin? Si Lisa. Nag-work siya with Sean Casey. So, nakakatuwa kasi natulungan talaga nila kami. So, nakapag-stay yung parents ko doon. In-approve sila for the extension kahit na hindi sila nagpa-medical because yun na nga, paalis naman na din sila. Etong super visa, anong kaibahan nito sa tourist? Ang tourist visa kasi before ang tourist visa is multiple entry and then yung maximum na allowable dun sa iyong or yung before, yung expiry ng passport mo. Usually, ganun before. Ngayon kasi iba na, guys. So, yung sa parents ko that time, 9 years plus siya and then multiple entry, di ba? Etong super visa kasi, parang pwede silang magstay dito up to 5 years at a time. So, yun. Pwede silang magstay dito for ganong kahaba. Ang kinaibahan lang ng super visa in terms of requirements, kung bakit hindi ko agad sinupper visa sila mami, kasi merong requirement yun sa medical. Mas mura sa Pinas, guys. So, kung magpapa-super visa kayo, it's better na sa Philippines magpa-medical. Kasi dito, nasa 600. And then, pag sa Philippines, nasa 200 plus lang, 300. Parang ganon. Dollars, and then, yung application din ng super visa, it will take longer to get approved compared sa tourist visa at that time. Ngayon, isa-search natin siguro. Kung i-apply ko man sila ngayon, isa-search muna natin kung matagal ba siya. And then, another thing when it comes to super visa, may required kasi sila na insurance. Insured naman sila, mommy and daddy. But, parang, kasi bagong dating ako nun, parang naguguluhan ako na, paano ko bibilan ko na ba sila agad ng insurance? Mag-a-apply pa lang ako. Paano mangyayari? Parang ganun. So, medyo magulo yun sa isip ko at that time. And then, iniisip din namin yung sarili naming papel for our PR. So, parang para sa akin, ang gulo-gulo. So, doon tayo sa naiintindihan ko na, which is tourist visa. But anyway, aralin natin yan sa susunod na mga panahon kung i-apply ko sila ng super visa and i-share ko sa inyo yung mga information na aaral ko at that time. Pero, guys, ang pag-a-apply ng kahit anong paperwork sa Canada, it's doable ng DIY, ng FYI. It's doable ng DIY. So, huwag kayong matakot talaga na mag-DIY when it comes to your papers. Especially kung straightforward naman ang inyong history. Wala naman kayong madaming labas ng Philippines or labas ng ibang bansa. Kami nga nun, imagine si Kiko pupunta ng Malaysia, ilang araw, babalik Malaysia, ilang araw, babalik, nagbabatam Indonesia kami. So, ang dami talaga ng history. Pero kaya naman, ang ano lang talaga is, nagiging complicated kasi may tatak yun sa passport di ba? So, anyways, kung hindi naman magulo ang inyong history, hindi naman kayo separated, divorce, yung mga ganyan. Minsan kasi yun ang mga nagpapakomplikado yun, I would really recommend trying to do it yourself. Yun siya. Ano pa ba? 5 years at a time and then up to 10 years siya. So, matagalan talaga ang super visa. So, talaga namang recommended ito kung gusto nyo matagal na makasama yung parents nyo dito sa Canada. Tapos, abang-abang lang talaga tayo kung paano ang mangyayari dun sa parents, grandparents. Kung mag-open ba or magdodraw lang ba. I think it's pretty much similar talaga sa mga nakaraan na magdodraw lang. Hopefully, next year or I don't know. Sana magbukas din talaga sila, di ba? Para sa atin naman. Kasi baka naman nag-change na yung mind ng mga madro nila. Baka, di ba? Baka nag-iba na sila ng mga plans. Magbukas na po kayo. Yun lang.
So, update namin kayo guys pag apply namin ng super visa sila mami. Thank you so much for watching. See you again in the next vlog. Bye!